Yung video na 'to 'no, ang purpose lang niya, appreciation video lang 'no, sa existence ni Vico Soto mga pre. Una sa lahat gusto ko lang linawin 'no, na hindi ako fanatic at never ako magiging fanatic. Kumbaga, appreciation post lang 'to, appreciation video lang sa kasalukuyang Vico Soto. Kumbaga, ayoko kasi matulad sa mga tao 'no, dito kasi sa Pilipinas may tendency yung mga tao na, maging fanatic ng kahit na sino. Kumbaga 'pag meron silang tao na, alam mo 'yun, naging fans na sila 'no, ginawa nilang idol yung isang tao. Parang ang nangyayari dito sa bansa natin 'no, every time na may taong nakakabilib talaga 'no, nagiging ano sila, nagiging fanatic. 'Di ba ginagawa nilang Diyos yung isang tao sa isip nila 'no, na parang hindi na 'to capable sa pagkakamali. Na dahil nabuo na nila sa isip nila 'no, ito yung dapat na hangaang tao, ito yung kahangahangang tao. Pakiramdam nila every time na may gagawin yung mga taong 'to na mali, feeling nila dapat nilang i-justify yun 'no, kasi kung hindi ma-realize nila 'no, hala, mali ako na in-idolize 'no, mali ako ng sinuportahan. Pero dahil hindi nila matanggap na nagkakamali rin sila ng taong iniidolo nila 'no, ang ginagawa nila binubudburan na lang nila ng glitters yung mga bullshit na ini-spread ng mga idol nila. Pero hindi gano'n yung buhay mga pre 'no. Puwede mong hangaan ng isang tao and at the same time, kung magkamali siya sa future, kailangan nating maging bahagi ng boses na nagsasabi sa kanya na, "Yo, I think itong ginagawa mo mali." Hindi para siraan yung taong hinahangaan natin 'no, kundi para baka marinig nila tayo 'no at maituwid natin ulit yung landas nila. Sa Pilipinas kasi iba, hindi gano'n, 'di ba? Hindi ka sang-ayon sa idol ko, 'di ba? Kahit mali yung ginawa niya, kupal ka pa rin, fuck you. Tapos hahanap sila ng paraan 'no, para pagaangin yung kasalanang nagawa ng idol nila 'no, para manatili sa utak nila yung image na, "Yo, this person is the best." Hindi gano'n pre, hindi gano'n yung buhay. So yeah, itong video na to appreciation para kay Vico Soto, sa kasalukuyang Vico Soto at sa mga achievements niya lately 'no, at kung paano niya dinadala yung sarili niya bilang isang politician. Gusto kong gawin yung video na to 'no, kasi sa totoo lang 'no, maraming tao na nasanay sa akin na ma-opinion ako sa mga ganitong bagay 'no. Ma-opinion ako sa politika, 'di ba? Yung first 10 years ng page ko, yung typical Pinoy crap era, very vocal ako sa mga nangyayari sa gobyerno. Very vocal ako sa administrasyon, 'di ba? Anytime na may nagagawa silang mali, isa ako sa mga bumoboses. Pero nagkaroon ako kasi ng pagkakataon na naaramdam talaga ako na, yo, this doesn't make sense, no? Sa loob ng ilang taon, parang paulit-ulit ako na sinasabi, tapos yung mga tao, hindi sila nakaka-realize, no? Na ginagago na sila ng mga tao na mumuno sa kanila. At pag ganun kasi, no, parang naaramdam ako na hindi na nagbabago yung mensahe ko, no? Parang paulit-ulit ako. And walang nangyayari, no? Parang nagsasayang lang ako ng enerhiya. Yun yung honest na nararamdaman ko, no? Kaya sa totoo lang, maraming tao nag-aabang ng, yo, TPC, ano opinion mo sa nagdaang election TPC? Ano yung masasabi mo sa mga kandidato ngayon? For some reason, tahimik ako pre, no? Kasi I really just stopped giving a shit, no? Ang pangit man pakinggan, di ba? Ang pangit niya sabihin kasi kung kailan naman lumaki yung platform mo, saka mo hindi ginagamit yung boses mo para marinig ka ng mga taong dapat makarinig ng gusto mo sabihin. I just stopped giving a fuck pre kasi naging exhausting siya sa akin eh. For quite some time, ganun yung nararamdaman ko pre. No? And until now, meron pa rin onting sa akin. Onting pagka-discourage na magsalita tungkol sa mga bagay na to. No? Kasi on a national level, pakiramdam ko, no one is listening. Lahat na nasa taas, ginagawa nila yung mga gusto nilang gawin, no? Para sa sarili nila at hindi para sa tao. And at the same time, no, pag kasi you're dealing with severely corrupt people, no, nandun na rin yung takot, no, na baka pag bumoses ka tungkol sa mga taong to, alam mo yun, gamitin nila yung kapangyarihan nila just to shut you up. Kumbaga, tinatanong ko yung sarili ko, no, yo, is my safety worth risking? Para lang maparinig ko yung hinaing ko tungkol sa mga taong sobrang halang yung bituka, di ba? Kumbaga, parang hindi siya worth it para sa akin, pre. Pero nabibigyan ako ng hope, pre, no, na baka hindi magtapos yung mga bagay dito, no? Na baka hindi habang buhay, wala akong pake tungkol sa mga nangyayari sa politiko. If magpapatuloy si Vico Soto dito sa ginagawa niya sa Pasig, no, yung anlayo sa isang traditional na politician, yung hindi gumagastos ng sobrang dami para sa kampanya niya, di ba? Yung sobrang honest niya sa mga proyektong pinapagawa niya, no, kung magkano yung perang nagagastos, yung sobrang honest niya na walang kickback pagdating sa Pasig, walang palakasan system, di ba? Walang mga nagpapadulas, lahat dumadaan sa tamang proseso. Tapos kitang-kita natin kung paano napupunta sa mga tao yung tax na binabayaran nila dahil lang na-manage ng tama yung funds dito sa lugar na to. Nabibigyan ako ng pag-asa, no, na eventually, if magpo-pursue si Vico Soto ng mas mataas na posisyon, no, upang mabigyan siya ng mas mataas na kapangyarihan, kung mananatiling intact, no, yung prinsipyo niya sa buhay at madadala niya to sa national level, pakiramdam ko, hindi ako magdadalawang isip
bumalik no sa pagbibigay boses tungkol sa mga nangyayari sa politika sa bansa natin. I want to help the good fight if ever man na sasama na si Vico Sotto sa paglaban dito. Sa national level, medyo malabo pa tayo sa ganun eh. Kumbaga, ang weird lang no, na merong napakagandang portion sa Pilipinas, no, itong Pasig. Tapos makikita mo no, na hinahalal nating mga senador trash, di ba? Mga gumagastos na sobrang daming pera na alam nating lahat no na one way or another gagawa yan ng paraan para mabawi itong mga perang to. Itong daang-daang milyon na to, itong close to billion budget nila na ginagamit. Walang rason, 'di ba, para gumastos ka ng ganung kalaki. Ibig sabihin magbabawi ka one way or another. So yeah, sa national level, no, hindi ko pa rin mag-gets no kung bakit nagagawa ng isang lugar sa Pilipinas na bumoto ng tama. Pero hindi natin to makita no bilang isang magandang example na dapat natin tularan sa national level. Kumbaga nandiyan na yung matinong pruweba no, na pag nagagamit ng maayos yung public funds dahil mayroong matinong tao sa isang posisyon, sobrang laki ng magagawa para sa mga tao sa isang lugar. Nandiyan na yung pruweba na posible siya sa isang maliit na lugar. Bakit hindi natin dalhin sa bansa natin mismo? Bakit hindi natin lagyan ng matinong tao sa Senado? Diba? Baka magamit nila yung pondo ng tama ulit. Yun na frustrate na party. Kumbaga, napatunayan na natin, posible siya sa isang lugar sa Pilipinas. Bakit hindi natin madala sa mas malawak na paraan? Siguro hindi pa nga tayo handa pa. Pero kaya gusto kong magpasalamat kay Vico Sotto, no? I want to join the good fight ulit if ever man. Kung after 3 years, diba, si Vico Sotto, alam ko sinabi niya na parang wala pa sa consideration niya, no? Wala pa sa balak niya tumakbo sa mas mataas na posisyon. Giging role ko after the 3 years, medyo iba dun sa iniisip siguro ng maraming tao. Hindi man porket politiko ay dapat pataas ka ng pataas eh. Ayaw nyo nga ng traditional politics, di ba? Yan ang tanong ko sa mga, ayaw nyo nga ng trapo, di ba? So dapat, hindi laging ganun yung pag-iisip. If ever man maisipan niya, no? If ever man maisipan niya, sa tingin ko, merong chance sa Pilipinas, no? Meron tayong magiging pambato para sa magandang laban. At ngayon pa lang, no, nangako na ako kung sakaling magpapatuloy to yung ganitong pamamalakad ng Vico Sotto. Ngayon pa lang nangako na ako, no, maglalaan ako ng oras, ilalaan ko yung platform ko, no, para tumulong kay Vico Sotto. If maisip man niya, no, na tumakbo sa mas mataas na posisyon, hinihiling ko sana, di ba? Ang sarap pag makita mo man lang sa Senate if ever na, may magandang nangyayari na, or ang sarap kung madadala niya to sa national level. Hopefully, bilang presidente. Alright, ano na yun, masyado na ako wishful thinking. Pero malay natin, diba? Nakakatakot lang din siguro para kay Vico Sotto, no, maging tagapagmana ng basurang sistema. Pero hopefully, no, kung sakaling mapagbigyan niya, diba? Ini-imagine ko, no, kung anong foundation yung masaset niya para sa patuloy na pagboto ng tama. If ever man na mangyari. So yun lang naman yung video na ito, mga pre. Sheesh.